Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato de Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University. Aniya, bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. By entering into an informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese presence there, which is of course is not, in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran. Ano ba yung extent ng treason, no? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan. Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya, malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous niyan, no? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito, at yung China, ang illegal, ang presence dito. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon kasi may order din si President Duterte noon na mag-patrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. Now, by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default. Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, lalo na basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. I think pagpaguhin natin, but we don't need to announce whatever that change will be. Kasi yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission wooden ship. Madaming dynamics no? Kung, all options are open to the President because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa Propesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na't maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.